Ganda gabi pa sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-115th day na ating sharing ng devotion video. And thanks God because another day, it's Monday. Ayan, start ng work para sa bawat isa sa atin. And syempre tayo naman dahil wala pang ating mga amo at sa Miyerkules pa darating, nagtatrabaho din tayo at naglilinis. Pero medyo minor na lang kasi natapos na natin yung mga major na ipinag-utos ng ating ama. And syempre, oras na ng pahinga, oras na ng pagtulog, wag natin kakalimutan na magbulay-bulay ng salita ng Diyos at manalangin. So let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na araw na ito, Panginoon, at sa buhay, lakas at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga po na ang bawat araw ay isa ng pagpapala ninyo sa amin, Panginoon, na idinadagdag sa amin, Panginoon, naway maging kagamit-gamit ang aming buhay, Panginoon, upang mapapurihan at madakila ka ng mas marami pang tao, Panginoon. Salamat po na kami ay malakas, kami nakakakain ng sapat, nakakapagpahinga ng sapat, Panginoon, at merong trabaho o pinagkakakitaan, Panginoon. Ano man po ang mga ito, Panginoon. At dalangin namin sa aming magiging pagbubulay-bulay na inyong salita, Panginoon, na kayo ang aming maitaas at mapapurihan, Panginoon, at maipakilala sa lahat ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus bilang katubusan ng kasalanan naming lahat, Panginoon. Salamat din po sa pagsama lagi sa amin ng banal na Espiritu na siya magko-convict sa amin kung ang aming ginagawa ba ay mabuti at nakalulugod sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay natutuwa kayo sa aming mga ginagawang ito, Panginoon, na bagamat wala na kaming dapat idagdag pa, Panginoon, sa tinapos na gawa ng inyong anak, Panginoon. Ngunit narito kami, Panginoon, handang ialay sa inyo ang aming buhay, Panginoon, at ang mga pinagkaloob niyo sa amin na ibahagi din namin sa aming kapwa, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang lahat na makakapakinig ng aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon, ay mabuksan ng kanilang puso, isip, at espiritu, Panginoon, upang tanggapin ang inyong anak na si Jesus at kayo sa kanilang buhay, Panginoon. Maghari kayo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at ang bawat salita na mamumutawi sa aking bibig, Panginoon, ay pawang katotohanan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Salamat sa karunungan, Panginoon, at kayong mailuklok namin sa kataas-taasan, Panginoon, at ang aming sarili ay manatili sa pinakamababa. Muli, pinupuri at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pangalan sa tanging pangalan niyo bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19:37. Ang nakasulat dito, nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga ulibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Message: at nang malapit na daw si Jesus sa lungsod na palusong sa bundok ng mga ulibo, ay nagsigawan daw sa tuwa ang lahat ng kanyang mga alagad. Malakas daw ang pagpupuri ng mga ito dahil sa mga nakita o nasaksihan ng mga ito na mga kamanghamanghang mga pangyayari na ginawa ni Jesus. Application: pinapakita ng mga pinakauna talaga na nagbubunyi sa bawat tagumpay ng isang tao dapat ay ang mga malalapit sa kanya. Kagaya dito na si Jesus ay malakas na pinuri ng kanyang mga alagad dahil sila ang mga nakasaksi sa mga ginawang himala at pag-iebanghelyo nito. Kaya kung sakaling may tagumpay tayong nararanasan, ang mga mahal natin sa buhay gaya ng pamilya at mga kaibigan ang una dapat na nakikigalak sa atin. Subalit di maiiwasan na kung sino pa ang mga malalapit sa iyo ay nagiging sanhi para panghinaan ka ng loob o sumuko sa buhay. Dapat na kung naghahari na sa atin ang Diyos at si Jesus ay hindi na mangingibabaw ang inggitan o galit, kundi nagmamahalan at nagtutulungan para umunlad ang bawat isa. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, 'di ba? So, ayan nga, makikita natin dito na 'di ba sa for how many years ayan ang ating Panginoong Hesus ay nag-ebanghelyo, nag-misyon o nagpunta sa iba't ibang mga lugar, 'di ba? Naglakbay kasama ng kanyang mga alagad, nagpakain ng mga tao, gumawa ng himala, nagpagaling, nagpalayas ng mga masasamang espiritu, 'di ba? At doon nga ay nasaksihan at nakita ng kanyang mga alagad. Kumbaga, ang kanyang mga alagad ang parang maituturing na talagang malapit na kapamilya ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? Na kung saan hindi ang kanyang mga physical na
pangdaigdig na pamilya ang kanyang naging kasakasama, kundi ang kanyang mga alagad, 'di ba? So makikita natin diyan na gaya sa atin, 'di ba? Yung sabi ko nga dito, sana ilagay natin dito is dapat sa bawat tagumpay ng bawat isa sa atin, ang pinakauna dapat talaga na nagiging masaya or nakikisaya sa'yo sa iyong tagumpay ay walang iba kundi unang-una ang iyong pamilya. So, balit sad to say po, maraming mga pamilya ang nagkakainitan, nagkakagalitan. Para sa ating ika 100. Ayan, nagpe-play yung video ko ng ano dito sa isang cellphone. So, maraming mga pamilya ang nagkakagalit or nagkakaalitan or nagkakainggitan, di ba? Kaya madalas, imbis na kapag may isang kapamilya or mahal sa buhay na nagtagumpay, ay imbis na maging masaya sila para sa tagumpay ng kanilang mahal sa buhay, ang nangyayari, ikiniinggitan pa nila ito o ikinakagalit, di ba? Na kung saan na pwede pang sabihin ng ibang mga kapamilya na, nako, nagtagumpay lang naman niya kasi halimbawa nandaya, ganun. Tapos may iba sasabihin, ako, porque nagtagumpay na yun, lumaki na yung ulo, naging mayabang na, hindi na tayo kilala, hindi na tayo kinoconsider na kapamilya, di ba? Kasi minsan nga din, yung pagtatagumpay natin or pag-unlad sa buhay, minsan may maganda o mabuting epekto para sa atin na halimbawa nagtagumpay, yumaman, umasenso, di ba? Na kung saan dapat kahit magkamit man tayo ng mga kayamanan o tagumpay dito sa mundo, ay wag na wag nating kakalimutan na una magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, at the same time ay ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay, 'di ba? Na sabi nga, maging low-key lang tayo, wag tayo yung maging mayabang, 'di ba? Na ipagyayabang, ay sa sobrang galing ko, nakamit ko 'tong mga bagay na 'to, nagtagumpay ako, 'di ba? Kasi kung iisipin natin, hindi natin makakamit ang tagumpay o lahat ng mga bagay na 'yan kung hindi dahil unang-una sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin yan. And syempre, binigay sa atin yan, halimbawa, magtagumpay tayo, yumaman tayo, umasenso tayo, hindi lang para ating kamkamin or para ating sarilinin. Bagkus ito ay ibahagi natin sa ating kapwa, nang sa gayon ay magbalik din ito sa atin, ibalik pa rin ito sa atin ni God ng mas madami pa, di ba? Sabi nga, ibabalik siksik, liglig at umaapaw kapag nagbigay tayo, una para sa ating Panginoon, and then secondly para sa ating mga mahal sa buhay o mga kapwa, sa ating kapwa, di ba, na tinutulungan natin. So, kaya nga ang Panginoong Diyos, di ba, ang ginawa niya is pinadala niya ang ating Panginoong Yesus dito sa mundo para iligtas tayo, hindi para tayo ay magyabang na meron tayong kailangan gawin. Halimbawa, kailangan magsakripisyo tayo, kailangan tayong magpakabuti, kailangan natin magpakabanal para mailigtas natin ang ating sarili. Sabi nga, walang ibang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos kung hindi ang ating Panginoong Yesus lamang. Kung merong perfecto, siya talaga ang perfect. Tayo ay hindi tayo perfecto dahil tayo ay mula sa binhi ni Adan na makasalanan, 'di ba? Na habang tayo ay nabubuhay, hindi maiiwasan na nakakagawa tayo ng kasalanan, 'di ba? Pero kapag halimbawa tayo may nakita ang ating kapamilya or kapwa natin na lubos na nakakakilala sa atin na ikinaunlad natin in a good way, sa mabuti at magandang paraan, at lalo higit na kalulugod sa ating Panginoong Diyos, marapat lamang na mga kapamilya ay purihin ang kanilang mga kapamilya, kagaya ng pagpuri ng kanyang mga alagad sa ating Panginoong Yesus, dahil sila yung nakasaksi ng ginawa ng ating Panginoong Yesus na mga himala at mga pag-iebanghelyo, 'di ba? Sila ang kasama sa hirap at ginhawa, 'di ba? Kung sa mag-asawa o isang pamilya, sabi nga, sa hirap at ginhawa magsasama kayo, walang iwanan until the end, 'di ba? Pero yun nga, 'di ba? Alam naman natin yung story na nung ang ating Panginoong Yesus ay pinagkanulo ng kanyang alagad na si Judas, at huhulihin na siya ng mga magpaparusa sa kanya kahit wala naman siya talagang kasalanan, ay nagsipagtakbuhan o nagsipag-alisan ng kanyang mga alagad, diba? And si Pedro ay 3 beses siyang itinanggi. Pero yun naman ay sinabi na ng ating Panginoong Hesus na mangyayari at gagawin ng dalawa sa kanyang alagad. Pero sabi nga, until the last breath ng ating Panginoong Hesus ay dahil siya ay magbabalik na
sa kanang trono ng ating Panginoong Diyos ay ang banal na Espiritu ang iniwan niya sa atin, na siyang gagabay sa atin, at pati ang kanyang mga alagad, lalo higit si John the Beloved niya na alagad, ay pinagkatiwala niya ang ebanghelyo, yung mga natutunan nila or nakita, na gawin nila sa kapwa nila, alagaan ng kanilang kapwa, alagaan ng ina ng ating Panginoong Hesus na si Maria, at ang mga magiging mananampalataya na ating Panginoong Diyos, diba? Ibahagi din nila ang ebanghelyo na kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na makapagpalayas ng mga masamang espiritu, gumawa ng himala, makapagpabago ng buhay at puso, isip ng bawat isa, na ibahagi ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ganon din ang gawin ng kanyang mga alagad, diba? So, kumbaga, they shared as a group, they shared as a teamwork, hindi one person work lamang, diba? So, sa buhay natin, ganon din tayo. Pag tayo lang ang nag-iisa sa buhay na gumagawa ng mga lahat ng effort, mapapagod tayo. Pero kung tulong-tulong at sama-sama tayo, ay nagiging effective ang ating mga gagawin, diba? At lalong higit kung tayo ay mas marami na nagpupuri, nagdadakila at nagbabahagi na mabuting balita ng ating Panginoong Hesus na kaligtasan sa ating kapwa. Ayan. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating pag-aaral ng devotion video, at bukas po uli. And let us all end up into prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon, at sa bagong aral na aming natutunan, Panginoon, kung saan, Panginoon, ay kailangan, Panginoon, na maging masaya kami, makipagbunyi, Panginoon, sa tagumpay ng aming mga kakilala, lalong higit na aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at imbis na kainggitan sila o maging dahilan ng pagkagalit, Panginoon, ay maging dahilan ito para ma-encourage din ang bawat isa, Panginoon, na mas lalong gumawa ng mabuti na naayon sa inyong kalooban, Panginoon, ibahagi ang inyong mabuting balita at ebanghelyo, Panginoon, at kung kinakailangan na magiging instrumento kami upang gumaling, mag-heal ang mga karamdaman na physically, emotionally at spiritually ng aming kapwa, Panginoon, ay alam namin na kayo mag-i-strengthen sa amin, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, ang manadalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, na mga pinansyal, Panginoon, kayo po ang nakababatid, Panginoon. Ito man ay sa negosyo, sa trabaho, Panginoon, at ano pa man na nagiging source, Panginoon, ng namin, Panginoon, para kami ay kumita at mabuhay, Panginoon, ay alam namin you will provide, Panginoon. At ang mga sakit, karamdaman, Panginoon, na taglay ng bawat isa, Panginoon, mga mahal sa buhay at kailangan ipag-pray over, Panginoon, at kailangan ng healing, Panginoon, na sa pamamagitan ng latay at mga sugat na aming Panginoong Yesus ay kami magaling na, Panginoon. Ano mga spiritually, emotionally, Panginoon, at physically na sakit na yan, Panginoon, ay gagaling at pinagaling na sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, kagaya sa naging aral at natutunan namin ngayon, Panginoon, na ang socially, na pakikisama sa kapwa o kahit sa mga mahal sa buhay at bago pa lamang na mga makikilala, Panginoon, ay panatiliin naming intact at matibay ang samahan, Panginoon, nang sa gayon ay maging mabunga ang aming pamumuhay dito sa mundo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa lahat ng mga blessings, Panginoon, at mga parating pang blessings na ipagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, at naway maging kaligayahan namin na ibahagi at itulong ito sa aming kapwa, dahil kayo ang nagbibigay, Panginoon, sa amin ito. Kaya marapat lamang na ibalik at ibigay namin ito sa aming kapwa at sa inyo din, Panginoon, ang mga kaloob na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, upang kami ay makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban, and we live life to the fullest, Panginoon, kagaya ng inyong actual plan sa amin. Salamat din po, Panginoon, na ngayong araw na ito ay nagse-celebrate ng 15th birthday ang aking anak na si Leon, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ng kalakasan sa kanya, Panginoon, mahaba pang buhay, Panginoon, at ang pagkatakot at pananalig sa inyo, Panginoon, ay patuloy niyong patibayin. Kaya hindi sa kanyang pag-aaral, Panginoon, patuloy na karunungan, ay alam kong pinagkakaloob niyo sa kanya at sa bawat isa na nangangailangan nito, Panginoon. Sabi niyo nga, kami ay humiling man o kahit ito lamang ay palihim na sa aming isip namin idalangin, Panginoon. If we are in you, Lord God, ay diringgin ninyo ang aming panalangin. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!